Siguro naman sa loob ng 1,500 kilometers na tinakbo mo, magagamay mo na yan. Safety nating mga motorista ang iniisip na mga brand na yan kung bakit may tinatawag tayong break-in period. Hindi lang po yan patungkol sa motor. Pinakasikreto yan. Ngayon alam nyo na, kinakailangan during under break-in period, nag-a-adjust tayo. So, it takes time siguro para makabisado mo yan. Kinukonsider aga sa ating lahat. Alright, so galing tayo ng Bitbit River. Good morning po sa inyong lahat. Siyempre nagbabalik tayo sa panibagong video na naman. Pero bago natin yan simulan, mabilisang lambingan lang ito guys, no? Kung di ka pa nakasubscribe sa channel na ito, Pamilya TV, wala ka nang ibang dapat gawin kundi i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo lagi. At siyempre dahil sa bago ang ating barako, marami tayong mga pwedeng pag-usapan dito. So yes, ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? So speaking of bago ang ating barako, bago ang ating motor, new year, new bike, ika nga, meron tayong pag-uusapan patungkol sa break-in. Kasalukuyan kasi ako nagbe-break-in at meron na siyang 255 kilometers na tinatakbo. So actually marami kasing mga haka-haka, kuro-kuro, opinion, pero meron lang akong gustong i-share sa inyo. Pinakasikreto. Ito yung pinakasikreto kung bakit natin kinakailangan mag-break-in ng motor. Or sabihin natin mag-break-in. O sige, mag-break-in na lang. Meron akong sikretong ibubunyag. Meron tayong ultimate secret kung bakit kinakailangan nating mag-undergo ng break-in. Pag-usapan natin ngayon yan, maikling video lang, huwag na nating patagalin yan. Alam nyo ba? Yan, no? Alam nyo ba ang pinakasikreto at pinakadahilan kung bakit kinakailangan natin ng break-in period ay para rin sa safety nating mga rider. Yun ang pinakasikreto nun. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Alam nyo kasi, yung mga Kawasaki, Honda, Yamaha, at kung ano-ano pang mga brand ng motor na yan, Rusi, sama na natin si Maris Racal, basta Motorstar, kung ano-ano man, basta motor bago, ay isinasaalang-alang nila. Kinukonsider nila yung safety nating mga rider kasi marami ang hindi nakakaalam sa bagay na to kung bakit kinakailangan. Again, kinakailangan natin ng break-in period. Siguro mapapaisip ko yun, safety, motor pinag-uusapan. Ginawa yan para sa kabutihan nating mga rider. Yan ang hindi natin alam eh. Yan ang hindi naiintindihan mismo ng mga kapwa rider natin. Kaya ito, ibubunyag ko na. Sikreto yan eh. Tayo lang nakakaalam yan eh. Pero eto na nga. Ibubunyag na natin. So, seryosong usapan na to guys. Maliban sa yung makina natin kinakailangan i-break-in, kinakailangan din natin syempreng hasain yung sarili natin kapag bago yung motor natin. Isang halimbawa na lamang guys. Ikaw ay isang motorista. Bagong motor mo. Syempre yung bagong motor mo na yan, lalo na kung ikaw ay first timer sa motor na yan, kinakailangan magamay mo yan eh. Kinakailangan makabisado mo yung galawan dyan eh. Ikaw ba namang bago lang yung motor mo? Ihahataw mo ba agad yan? Syempre hindi. Dahan-dahan, gradual. Dahan-dahan mo munang paaandarin yan. Ikukondisyon mo muna yung sarili mo base sa sistema ng iyong bagong motor. Yan ang isa sa mga sekreto. Kaya marami ang mga motorista, mga rider na naaaksidente kasi hindi alam yan eh. Bagong-bago yung motor, hahatawin mo, talagang masisira yung motor mo at masisira rin yung buhay mo. Hey, kawawa kang rider kapag hindi mo narinig tong sekreto na to. Ano-ano ba yung mga kinakailangang adjustment? Kinakailangan maging familiar ka sa motor mo, especially sa mga first time rider, or sabihin natin nagra-rides ka na rin pero ibang motor gamit mo. Halimbawa ako, galing ako sa Raider, so ito barako naman to, from aggressive riding position to upright riding position. Naka-upright naman tayo ngayon. A very good example is yung shifting. Magkakaiba kasi yan. Iba yung mechanism
mechanism niya. Iba yung kanyang tinatawag na orientation. So, it takes time siguro para makabisado mo yan. It takes time para maging familiar ka dyan. Yung muscle memory mo, kinakailangan ma-improve yan. At yan ay ginagawa under break-in period. Another example is yung braking system. Yung mga brake pad na yan, brake shoe na yan, drum brake or naka-disc brake, kinakailangan mapudpud muna yan. Bago lang yung motor eh. So makinis pa yan. No? Kinakailangan pa yung gasgasin para lumakas yung kapit, gumanda yung kapit niyan pag nagpreno tayo. O gamit ka ng gamit agad, hataw ka ng hataw agad during break-in period. Hindi mo pa naman alam kung gaano kalakas kumapit or gaano kahina kumapit yung brake mo sa likod, yung brake mo sa harap. Kinakailangan mangyari yan during the break-in period. Another thing is yung speed ng motor mo. Hindi mo alam kung gaano kalakas agad yan, gaano kabilis yan. Pagpiga mo ng silinyador mo, responsive ba yan? O may konting delay ba yan? Kailangan makuha mo yung tamang timpla niyan. Kung konting piga ba, may epekto na ba agad ito or wala pa? Another thing is yung clutch natin, yung clutch lever natin. So, may iba-iba kasing timpla. May iba-ibang timpla ang mga clutch natin. Sa ibang motor, sa ibang may-ari, magkakaiba tayo ng timpla. May trip tayo na mababaw lang, gusto natin mababaw. May trip tayo na gusto natin malalim naman. Yung clutch naman natin, pwede naman natin i-adjust yan. Kung medyo may kaalaman ka patungkol sa pagmamekaniko, under break-in period, nag-a-adjust tayo. Yung muscle memory natin, kinakailangan ma-adapt yung sistema ng motor. Hindi po pwedeng paggamit mo ng isang motor, gagamit ka ng panibagong motor. Paras na parehas, magkaiba po yun. I-adjust mo yung sarili mo. So ano pa? Yung gulong natin. Siyempre alam naman natin, pag bago ang gulong, madulas-dulas pa yan. At kinakailangan maupod natin yun. Pag naupod natin yun, dun na siya magiging makapit. Hindi mo pa nga alam kung gaano kadulas or gaano kakapit yung gulong mo na yan. Hataw ka na agad ng hataw. So again, nangyayari po yan during break-in period. Another is yung power siyempre ng motor. Speed and power. Baka mamaya singit ka ng singit. Mabibitin ka lang pala sa power, mabibitin ka sa pag-overtake. Familiarization is the key. So katulad itong instrument panel natin, kabisado na ba natin to? No? Kung kailan tayo mauubusan ng gasolina, yung mga buttons natin dito sa motor, high and low lights, mga indicator natin, mga signal lights, hazard button natin, busina. Another thing, yung bigat ng motor, especially during heavy traffic, nagkakagit-gita na, naiipit ka na sa traffic. So again, at yan na nangyayari during break-in period. Another yung kanyang suspension. Tulad dito, matagtag. Okay na, kailangan masanay na ako, ma-adapt na ng katawan ko na ganito pala katigas yung shock ng mga barako compare sa mga Raider na malalambot talaga. Siguro naman sa loob ng 1,500 kilometers na tinakbo mo, magagamay mo na yan. So yun yung advantage, no? Kapag ka nag-undergo tayo, kapag dumaan tayo sa break-in period, gawin lang po natin ang maayos. Base sa mga sinabi ko, wala pong mangyayaring masama sa inyo, no? Huwag madaliin ang sarili at ang motor. So ang pagmumotor po ay hindi karera ng buhay. Huwag po natin gawing laging karera, lalo na kapag bago pa lang yung motor mo, hindi po yan dapat pinangkakarera. Alright, so sana po ang sikreto na ito atin pong ipalaganap, lalim na atin pong ipagkalat para po sa safety ng ating mga kapwa motorista. So kung nagustuhan mo yung video natin ngayon, kuha mo yung mga kaalaman na gusto kong impart sa inyo, ibahagi sa inyo, mangyaring mag-subscribe kayo sa aking channel. I hit na rin ang notification bell para updated po tayo sa mga video na